Ang kwento ni Juan. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan, nagsisimula ang kwento ng isang mahiwagang kalabaw. Isang simpleng lugar na tahimik sa paningin, ngulit puno ng hiwagang hindi pa natutuklasan. Dito, simple ang buhay ng mga tao, umaasa sa lupa, ulan at sipag. Bawat araw ay laban para mabuhay, ngunit hindi nawawala ang pag-asa sa kanilang mga puso. May isang mahirap ngunit mabait na magsasaka na may alagang kalabaw. Ito ang kanyang tanging kayamanan. Para sa kanya, ang kalabaw ay hindi lang hayop, kundi kasamang bumubuhay sa kanyang pamilya. Araw-araw, magkasama silang nag-aararo kahit tirik ang araw. Sa bawat hakbang ng kalabaw, may kasamang pawis, tiyaga at pangarap. Ngunit isang araw, nanhina ang kalabaw at bumagsak sa putikan. Parang gumuho rin ang mundo ng magsasaka sa kanyang nasaksihan. Nag-aalala ang magsasaka, kapag nawala ang kalabaw, mawawala rin ang kanyang kabuhayan. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula muli. Buong gabi siyang nagbantay, nagdasal, at hindi iniwan ang kanyang alaga. Sa katahimikan ng gabi, ang kanyang dasal ay umabot sa langit. Biglang may lumitaw na isang matandang lalaki na may kakaibang liwanag. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit ramdam ang kapangyarihan. Hinaplos niya ang kalabaw at ngumikit. Parang alam ng matanda ang bigat ng dinadala ng magsasaka. Sa isang iglap, nagliwanag ang katawan ng kalabaw. Ang liwanag ay tila pag-asang muling isinilang. Muling tumayo ang kalabaw, mas malakas kaysa dati. Hindi makapaniwala ang magsasaka sa kanyang nasasaksihan. At tulad ng pagdating niya, bigla rin siyang nawala. Nag-iwan lamang siya ng hiwaga at isang malaking biyaya. Mula noon, napansin ng magsasaka na kayang mag-araro ng kalabaw ng mas mabilis. Parang hindi na ito napapagod kahit maghapon. Ang lupa ay naging mas mataba at mas masigla. Bawat araro ay tila may dalang himala. Sagana ang ani, higit pa sa dati. Ang dating tuyong lupa ay napuno ng buhay. Nagtaka ang buong baryo kung paano ito nangyari. Hindi pa sila nakakakita ng ganitong kasaganaan. Ngunit imbes na magyabang, ibinahagi niya ang biyaya. Pinili niyang maging daan ng tulong, hindi ng yabang. Pinahiram niya ang mahiwagang kalabaw sa iba.
Dahil para sa kanya, ang biyaya ay lalong dumarami kapag ibinabahagi. Unti-unting umunlad ang buong baryo. Ang gutom ay napalitan ng pag-asa at kasiyahan. May pagkain, may saya, at may pag-asa. Ang mga ngiti ng bata ang patunay ng himala. Isang gabi, muling nagpakita ang matanda, kasama ang isang puting kalapati. Ang kalapati ay simbolo ng basbas at kapayapaan. Maganda ang ginawa mo sa biyayang ibinigay, wika niya. Isang papuri na nagmula sa pusong marunong tumingin ng kabutihan. Ang kalabaw ay hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat. Ito ang aral na iniwan ng himala. Muling naglaho ang matanda at ang kalapati. Ngunit ang kanilang mensahe ay nanatili sa puso ng magsasaka. Mula noon, naging alamat ang mahiwagang kalabaw. Isang kwentong paulit-ulit ikinukwento sa bawat henerasyon. Simbolo ito ng sipag, kabutihan, at pagbabahagi. Mga halagang kailanman ay hindi kumukupas. At sinasabing hanggang ngayon kapag mabuti ang magsasaka, may basbas na dumarating sa hindi inaasahang paraan. May isang kalabaw na magdadala ng biyaya. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Dahil ang tunay na himala ay hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Ay nagmumula sa pusong marunong magbahagi. At dito nagtatapos ang kwento ng Ang Mahiwagang Kalabaw.